Hi everyone, good evening guys. My name is Celine. I'm a financial consultant and I'm a mom of three and I'm an entrepreneur. For today's video, we're gonna talk about wealth or yaman. So, ano ba ang ibig sabihin ng yaman? Okay, for you, ano ba yung definition mo ng yaman? Yung yaman ba para sa'yo ay merong napakalaking pera sa bangko? Yun ba yung yaman sa'yo? Ang yaman ba sa'yo ay makapag-travel around the world? Yun. So guys, wealth is a mindset. Okay? It doesn't mean na kung marami kang pera sa bangko ay mayaman ka na or wealthy ka na. It is a mindset. Okay? For me, share ko sa inyo kung anong definition ko. Kasi wealth, mindset nga siya. You have your own definition of wealth. Sarili mo yun. So, masasabi mong mayaman ka kapag naka-attain ka na ng goals mo sa buhay. So, ako, share ko sa inyo yung definition ko ng wealth. So, number one is yung pagkakaroon ng happy and complete family. So, yun yung number one na yaman na meron tayo. Kasi 'di ba, meron kang sabihin natin meron kang maraming pera, pero hindi naman okay yung relationship mo sa family, na watak-watak naman yung families, hindi yun mayaman para sa akin. So, number one is family talaga. Number two is good health. Sabi nga nila, 'di ba, health is wealth. So, having a good health, yan yung isa sa mga masasabi mong kayamanan mo talaga. Kasi you may have all the money in the world, pero if yung health mo naman is not good, then hindi ka mayaman. Hindi ka mayaman. Again, health is wealth. And number three, para sa akin is, definition ko ng mayaman or rich life in terms of financial goals is being able to pay the bills on time. Okay? So, yung hindi ko poproblemahin ko na yung mga bayarin ko pagdating ng due date. Na kaya ko magbayad pagdating ng due date, kaya ko silang bayaran lahat. Okay? So, yun yung number. In terms of finances, okay? Number two is walang utang, di ba? Yun yung masarap sa feeling, no? Yung pag wala kang utang, wala kang problemahin na baggage, debt-free ka, di ba? Di ba? Kayamanan yun kasi peace of mind yun eh. Hindi mo iisipin ba, paano mo bayaran yung mga utang mo, walang maghahabol sa'yo. So, peace of mind is a wealthy life. Okay? And then, number three is yung emergency fund naman. So, emergency fund, ang goal ko is at least man lang 6 months worth of my expenses, makakapag-save ako ng ganon kalaking amount of money. Okay? So, emergency funds. And then number four is yung investment na fund naman. So, aside from emergency fund, pagkatapos ko na yun, syempre, maganda rin yung may investment ka. Kasi, investment fund, you're putting the money somewhere where it grows, and then mag-a-add siya sa'yo ng additional streams of income or additional source of income. So, it's good also na mag-invest tayo. 'Di ba? Kahit saan na pwede nating pag-investan. Pwedeng real estate, pwedeng stocks, pwedeng cryptocurrency, pwedeng digital products, or affiliate marketing. So, depende sa'yo kung ano yung hilig mo, kung saan ka magaling. So, importante meron din tayong investment. It is also biblical. Pagbasahin yung parable of the talents. So, investment yun eh. Investment yung pinag-uusapan doon. And then, in terms naman of travel, so, masasabi kong mayaman ako or wealthy yung buhay ko kapag nakapag-travel ako, at least man lang once a year internationally. And then, domestic naman, at least 3 times a year. So, yun talaga yung travel goals ko, no? Yun yung mga masasabi kong, wow, mayaman na ako. So, right now kasi, hindi pa siya gano'n. Nag-ipon pa tayo, di ba? Naayos ko pa yung finances ko. Ayun. So, yun yung mga goals ko sa buhay na masasabi kong mayaman. And also, guys, isa sa meron ako ngayon is insurance talaga. 10 years na akong merong insurance. And syempre sa insurance kasi it gives you peace of mind. So, kayo ba? Ano ba yung definition niyo ng wealthy life? Or ano ba yung wealth para sa'yo? Ano ba yung yaman para sa'yo? Comment down below!